going through that soft net. 10-point average for her. Loose block from Santos and Baron. Creamline, binigay nga ba ang panalo sa PLDT? Non-bearing game pero binugbog ang CCS. Worst performance ng Creamline in their PVL history na nagtapos lamang ng ika-4 na pwesto sa semis at may 3 talo. CCS is not on their 100% game. Pons as backup spiker sa semis. Valdez low output performance kahit babad na sa game. Creamline gaganti sa semis round. Finals round target ulit ng Cool Smasher. Before we proceed, please like, share, and subscribe to this channel and leave a comment na lang din para happy ka ka-chismosang. Binantayan at pinahirapan ng PLDT ang Creamline sa huling banggaan nito this conference. Naging malaking pasakit nga sa CCS ang kanilang pagkatalo ay ang kanilang mismong mga errors na nagbigay sa kanila sa kapahamakan. This game is non-bearing game kung saan ay manalo o matalo ay pasok pa rin naman ang Creamline sa semis round. Hindi naman ito nakaka-apekto sa kanilang semis appearance, ngunit ipinakita nga lang dito na CCS ay mukhang may balak itong gawin sa kanilang semis game. Hindi nga ibinabad si Tots Carlos sa laban na tanging si Gumabaw lamang from first set to third set kung saan ay naging effective naman ito, ngunit hindi naman ito naging sapat para mapantayan ang paghahasik ng PLDT. Mukhang inihahanda na nga ng CCS ang kanilang mga sarili sa pag-alis ni Tots Carlos papuntang Korea dahil mawawalan nga sila ulit ng isa pang star player ng team. At ang mas worst pa ay mukhang hindi nga ito napaghandaan ng Creamline dahil kita naman sa kanilang performances na madidihado talaga sila pag wala si Tots Carlos sa kanilang koponan. Low output performance nga ang naibigay ni Alyssa Valdez na nakakuha lamang ng 6 points from the whole match at tanging si Galanza nga lang naging consistent sa buong laban. Not 100% Creamline ang ating natunghayan sa laban na ito at hindi nga nito binigay ang kanilang buong laro as we have seen kontra sa CMFT. Mukhang may balak nga ang CCS sa semis para hindi sila mapaghandaan ng ibang team dahil target nga muli ng Creamline ng finals round. Subalit sa kanilang pagkatalo sa laban na ito ay magiging mapusok nga ang Creamline but this time is without Tots Carlos. Kailangan na ngang mag-step out lahat ng players, not only Galanza at Gumabaw, kundi pati na rin sina Valdez, De Leon at Pons. Dahil kung hindi, ay baka this conference pa sila mawawalan ng titulo. Pero we all know Creamline better, na talagang gaganti sila when it is needed by the team. Sa ngayon ay kailangan munang magnilay-nilay ng CCS para maisip nila ang kanilang kailangang pagandaan para sa susunod na laban. Samantala naglabas naman ng salubin si Davison sa kanilang pagkapanalo sa Creamline. Panoorin natin ang kanilang interview. Kind of role people have to play and how we put that together, how we play beside each other. I don't think that we could at the end of the day say we don't have something. We have it all, and I'm really, like I said, I'm excited, especially with the new additions coming. Hopefully they come back and stuff and really quickly. So there's nothing, I feel like we're missing at all. Yeah, I'm excited. We also have O mga kachismosang, nagustuhan mo ba ang video natin for today's video? Baka pwede ka namang mag-like, share, subscribe at hampasin mo na rin ang notification bell at mag-leave ka na rin ng comment para everyday happy kachismosang.